Mas okay na yung mas okay na yung siya yung na-scam kaysa siya yung nang i-scam. Dahil may pananagutan naman kay Lord yung mga taong ganon, yung mga nang scam. Dahil meron ngayong viewer, ayan, gusto rin ng umuwi ng Pilipinas at mag-farm. Ano yung advice mo sa kanila? Hello po, welcome back po sa aming channel, Balikbayan Farm Diaries. First and foremost, gusto po namin bigyan ng malaking shoutout itong mga commenters po namin dito sa aming channel, aming mga supporters. Na-appreciate po namin kayo sobra, and you are one of the reasons why we are, motivated na magpatuloy dito sa aming ginagawa. So, for today's video naman po, pag-uusapan po namin yung mga struggles, mga challenges na kinaharap namin sa likod ng aming pagbuo. Sa aming pangarap. Suha. Ayan. Kumakain po ba kayo niyan? Mura lang dito, tig. Sa 10 peso isa. Wow. Ano yan local ba yan dito or galing sa, di ba sabi nila yung suha sa Davao? Davao. Meron naman mga local. Kasi yung Davao, mahal yun. So, local po ito. 10 pesos. Kaya palengke. Yes. And season ba siya ngayon? Summer. Season siya. Anyway, going back po. Tatanungin ko po siya. Q&A style again. Tatanungin ko po siya and alamin natin kung paano ba talaga niya hinaharap ang mga pagsubok. Okay? Okay? Ready? Tagalog to Ayos. Ang unang tanong, kung babalikan mo ang nakaraang taon, ano sa tingin mo ang pinakamalaking challenge na hinarap natin sa farm? Siguro yung pinakamalaking challenge na na-experience namin dito, yung pagpapatayo ng poso. Kasi meron na sanang tubig na wala pa. Right. Kasi nung pinapatayo namin yung poso, nakakuha na kami ng tubig. Kaya lang sabi ng contractor, dagdagan pa natin ng isang tubo para mas maganda yung pressure ng tubig. Yun. Nagkaroon ng problema kasi yung gumagamit sila ng rotary drill na stuck sa ilalim kasi parang may bato. Hindi nila mabunot yung drill. Kaya ayun, hindi natuloy yung tubig namin hanggang May ngayon. tubig na sana, yun for nada pa. Ngayon wala pa kami tubig. Kumukuha lang kami ng tubig ngayon sa balon. Sa balon. Buti lang po may balon po dito. Pero kahit yung balon na yan, dahil nga po may drought po sa Sorsogon, medyo nagsa-struggle na rin po yung balon. Pero ito pong struggle namin sa water, nag-start lang naman po siya nung summer. Last year, nung umuwi po kami dito, July po yun, towards the end na rin po ng summer dito sa Philippines, nagsisimula na rin po yung rainy season. So sa umaga mainit, sa hapon umuulan po, nakakapag-ipon po kami ng rainwater. May mga malalaking drum po kami dito. And yun, nakasurvive naman po. Tapos yun nga po, maayos po yung source ng water dito kasi yung balon laging puno. Tapos may running water nga dyan dyan sa may bandang harapan po namin. Yan po yung pinapaikot-ikot namin dito sa farm. Pandilig, pampaligo sa mga hayop, ayan, painom sa mga hayop, ganun po. Pero come summer, nagka-drought, ayun, doon na po nag-struggle. Tapos at the same time, yung pong deep well, like he said, nagkaroon po ng problem. Pero ang iniisip na lang din po namin, hindi naman ginusto ng contractor na masira yung kanilang drill. Actually, hindi rin naman po sila totally kumita rin sa amin, kumbaga. Dahil ang usapan po, once na matapos na talaga nila, may tubig na lumalabas at na ikabit na nga po yung poso, doon lang po namin sila babayaran. So, pero nagastusan pa rin po kami noon kasi kami po yung bumili ng mga, what do you call that mo? Tubo. And then, kami rin po yung nagsagot sa gas. And during that time, yun po yung kasagsagan ng pagtaas ng gasolina dito po sa Philippines. I think all around the world yata yun, di ba? Even sa America, nag-raise din ang gas. Parang pumalo po sa 153 per liter. Yan, ganun po yung presyohan ng gas nung time na yun. Ngayon, ang gas ngayon, yung diesel parang 69 per liter na lang. Yes, bumaba na pero hindi pa rin siya kagaya nung yung normal ng diesel nung dumating kami rito parang 56. Yeah, 53, 56. Yeah, so parang mga 13 pesos more nang dumating kami. Pero parang pwede na. Anyway, going back po dun sa poso, ang nangyari nga po ganun, hindi nga po natuloy, nagastusan kami. Pero ang sabi niya, kino-convert niya na lang sa sagutin mo, ikaw sumagot nito. Yung mga, pag nagkakaroon ng mga gastos dito, parang ginasabi ko na lang sa sarili ko, halimbawa, 70,000 pesos, ay parang $1,300. So yun na lang kasi kung isipin mo ng peso, mabigat, pero pag dollar yung pera mo,
parang tolerable naman. Ganun na lang yung ginagawa niya para hindi na sumakit yung ulo niya. Pero nakaka-stress po in a way kasi kailangan po talaga namin ng tubig and yun pa po yung nangyari. So, isang malaking struggle po yun sa amin. Tapos, doon din po sa bahay mismo namin, kumukuha rin po kami ng water na tinatransfer namin dito. Oo, Nag-iigib kami sa bahay tapos dadali namin dito yung water. Kasi yung mga tubig na ginagamit namin sa mga hayop, galing sa poso, hindi ako gumagamit ng tubig na galing sa balon dahil kuminsan marumi yung tubig sa balon. Mhm. Kaya galing sa poso yung tubig na dinadala namin dito para sa mga alaga. Yes. And yun nga po, dumating din po sa time na even yung aming poso doon sa bahay, medyo parang naubusan din po kami ng water. It's a good thing po na mayroon naman po siyang pinsan na nagmagandang loob at binigyan po kami ng ano tawag doon? Hindi, doon Ng pass. ng pass para kuha ng tubig. i-give. Mag-i-give sa kanila kasi may poso rin po sa kanila. Dito sa Sorsogon, uso po yung may mga kanya-kanyang poso Poso. ang mga bahay. And also, itong city po yata ay magpapakabit na rin ng linya ng water, Water dito. line. Yeah, pero wala pa rin kaming kasiguraduhan kung kailan po siya maikakabit. I mean, kung kailan siya mag-start. So, hopefully, by the end of this year or early next year, meron na po kasi we plan din na magpakabit ng tubig para lagi po kaming may pagpipilian. Pero magpapakabit pa rin ako ng Yes. poso. Hindi ako mag-give up Mhm. dahil siyempre parte na rin ng buhay yan nasa yung mga nangyayari sa atin parang wala sa plano natin. Mhm. Pero kailangan lang natin naging matatag at Right. sumubok ulit. Right. Hahanap na lang po siguro kami ng Ibang ibang contractor na mas may may experience. At saka mas advanced siguro yung technology. yung technology nila. Yun po. Okay, moving on. Next question na tayo. Nagkaroon ba ng pagkakataon na napaisip ka? Ano ba tong pinasok natin? Hindi naman. Hindi naman. Kasi para sa akin talaga, dito sa Pilipinas, marami rin challenges. Pero mas gusto ko na to kaysa naman na kung sa Amerika ako na magtatrabaho ako na hindi ko naman gusto yung ginagawa ko. Hindi, parang treat na to sa akin na gusto ko yung ginagawa ko na hindi ako pumapasok sa trabaho araw-araw. Mhm. Napakalaking bagay po yung time freedom. Napakalaking bagay po yung may laya ka na gawin yung ano yung gusto mong gawin na hindi mo na kailangan magpaalam sa boss mo kung gusto mong magbakasyon, gusto mong magpunta sa beach, gusto mong dumalaw sa kapamilya mo. Wala kang boss na kailangan pagpaalaman. Tapos kung gusto mong magbenta ng manok ng 2 oras lang sa kalye, pwede! Salamat po pala sa inyong lahat na nanood nung aming last video. Masaya pong experience yon. Okay lang, kahit 2 oras. Okay, uwi na tayo. Nagugutom na ako. So, parang masaya. Yeah. Kasi hindi naman talaga ang purpose namin yung magbenta ng manok para kumita. Parang magkaroon lang ng experience na Yeah. yung pakiramdam na nagbebenta sa kalye. Tsaka idea na rin, Oo. 'di ba? Idea yung sa market, 'di ba? In the future, we plan to sell our chickens din naman po, 'di ba? Pero yung sa ngayon, practice muna. We're testing the waters, kumbaga. Yeah. Parehas itong pagtatanim-tanim ko ng mga halaman dito. Mhm. Puro practice lang naman to ngayon. Kung tutusin, ang dami-dami na naming mga gulay na hindi naman namin makain talaga. Kaya pinamimigay ko na lang muna ngayon. Pero in the future talaga, ibebenta ko lahat ng mga harvest ko na gulay dito. Kaya lang nga, dahil nagpa-practice ka pa lang, di mo alam kung ano yung mga gulay na tutubo dito sa lupa namin. Mhm. Kaya yun, nag-practice. At least nakakatulong ako sa tao na Yeah. nakakapagbigay ako sa tao. Yep. Iba yung pakiramdam na nakakapagbigay ka sa tao kahit maliit na bagay lang. Like kanina, bago kami pumunta dito, yung hinarvest po na sitaw, binigay niya po dun sa nanay nung kaibigan namin, si Kuya Larry. Hello, Kuya Larry! Yung lagi po namin kasama, yung kasama rin po namin magbenta ng manok. Ayan, binigay po namin dun. Ang sarap po sa pakiramdam na nakapag-share ka ng blessings sa iba. So yun din po yung isa sa reason kung bakit na-enjoy namin yung buhay dito sa probinsya. Napakasimple lang po talaga. At saka, alam mo yun, na-appreciate ka ng mga kapwa mo sa mga maliliit na bagay na nabibigay mo sa kanila.
Yung mga pili, nung nag-harvest kami ng pili, ang dami rin naming nabigyan. Yung pinsan niya, nabigyan namin ng pili. Ang saya po sa pakiramdam. Okay, next question. Naranasan din natin mawala ng mga baboy. Ayan po, isa sa mga struggle, challenge. Ano ba talaga ang nangyari at paano mo hinarap ang setback na yon? Considered setback ba yon? Kasi namatayan kami ng 2 baboy. Yung una, na-expose sa init. Yung baboy pala, hindi pwedeng mainitan ng matagal na oras. Kaysa namatay sa init. Pagkatapos, yung isa naman parang nabigti. Parang sumabit Nasakal po siya. yung leg niya, sumabit dun sa puno. Mhm. Kaya para sila namatay. Pero yun nga, dahil may alam mo na, may mga puhunan din yan. Pero hindi namin masyadong dinadamdam. So, natututo rin kami na sa susunod dapat hindi mainitan yung baboy. Sa susunod lalagay yung baboy sa clear na area. Kasi yung mga baboy namin dito, mga Native. mga native pig, kaya yung mga mga nakatali lang sa leeg. Pero, yun nga, natututo kami at parang ang plano na namin, doon na namin sila sa likod ilalagay sa mas malilim, di ba? Tapos may lugar na talaga sila na mas malaya po sila na makakagalaw-galaw. Kasi sa amin parang kino-consider na lang namin parang di ba pag nag-aaral ka, magbabayad ka ng tuition fee. Kaya yung mga nangyayari rito na hindi maganda, parang tuition fee na lang namin yun. Tuition fee. Tapos in the long run, gumagaling kami sa mga bagay na nagkakamali kami nung una na naiwasan na namin. Yeah, actually, this is something talaga na you really have to consider. Yung magkaroon kayo ng other source of income habang binibuild nyo pa po itong farm. Kasi alam naman natin ang farm, hindi naman yan in 3 months, may balik na kaagad sa'yo lahat ng di ba? Yung mga tinanim mo, yung mga inalagaan mo, yung mga ginastos mo. It will take a while bago talaga siya bumalik. Kumbaga, yung mga pinuhunan mo. So, yun po, mabuti naman po at meron kaming other source of income at ito nga may idadagdag pa kami na i-share din namin sa inyo. Don't worry, naasikaso pa lang po namin siya. Isa rin sa mga reason kung bakit busy talaga kami nitong mga nakaraan dahil sa pag-aasikaso po nung maliit na negosyo na sisimulan, tas may mga bisita rin po kami dumating. So yung mga caretakers lang po talaga yung laging mas naiiwan dito. So naintindihan po namin na minsan may mamimiss sila. Like yun, yung baboy, hindi agad nila nakita na nasasakal na pala kasi they're doing something else. So, ayun po. Kailangan din talaga ng maging patient ka and understanding. Alright, next question po. Gaano kalaki ang naging epekto ng mga setbacks na ito sa atin financially? May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo, isang hakbang pasulong pero 2 hakbang pa atras tayo? Cha-cha-cha. Hindi naman kasi expected naman namin to na siyempre pag nagde-develop ka ng farm, halos marami palabas ng pera. Kaya in-anticipate na namin to na for the first few months o isang taon, halos palabas talaga ang pera. Kaya lang pinagplanuhan din namin ito na may source of income kami na pumapasok. Otherwise, para ma-drain out kayo pag wala kayong pumapasok na pera na kasi alam niyo naman yung farm, maraming gastusin. Pero pag after few months o after a year, malaki ng pagkakaiba. Pwede na, may potential na siya kumita. Next po. Isa sa mga hindi nakikita ng mga tao ay kung gaano kahirap humanap ng mapagkakatiwalaang caretakers. Gaano kahirap para sa atin ang makahanap ng caretaker na tunay nating mapagkakatiwalaan? Yan po naging struggle namin at first. Sa una, nagkaroon kami ng problema ng caretakers dito dahil hindi naman nakikinig sa amin. Binigyan mo na ng mga ibang chance ganun. Yeah. Wala nangyayari. Kaya kahit naawa ka sa tao, talagang dapat mo talagang palitan. Dahil ikaw ang maapektuhan yung mga plano mo sa buhay. Yeah. Pero ngayon, medyo okay naman ang caretaker namin, nakikinig sa mga sinasabi namin. Right. Kaya lang kailangan mo pa rin ng continuous na guidance dahil mga bata pa sila. Yeah. That's right. And alam mo yun, mabait kasi talaga tong asawa ko. He really has a big heart. Kung sa awa, naku, grabe pong maawain yan. Kaya nga po, minsan nasasamantala na talaga siya. Doon nga po, nakakwento naman po niya, di ba? Yung kagustuhan niyang makatulong sa kapwa niya, yung pato, binili niya na hindi naman niya alam na hindi na pala namimit. Kasi para dito sa farm,
Kasi di ba, nagtatrabaho tayo, kalimitan, pagtrabahuan mo muna bago ka kumita ng pera. Dahil ako mabait ako na tao, hindi pa nga nagtatrabaho yung mga caretaker ko, advance na lang yung sweldo nila. Yes, lagi sila nag-a-advance. Oh, Pero pinag-a-advance naman din yan. tapos advance na, tapos mag-a-advance pa. Oo. Pero ako paano, ewan ko, sa personality ko na talaga to na maawain ako sa tao. Pero okay lang kasi based naman sa mga nangyari sa buhay ko, hindi naman ako naghirap na palagi akong tumutulong sa tao. Talagang babalik ni Lord yung mga tulong mo sa ibang tao. Yes. Hanggat hindi naman milyon-milyon ang na-scam sa kanya, okay lang. Hindi naman scam. Hindi. Ano lang yun? Parang term na lang yun ngayon Yeah. na modern term na kapag nagogoyo ka minsan, na-scam ako. Hindi, kumbaga naintindihan ko po yun kasi talagang generous naman po talaga tong asawa ko at talagang maawain, ganyan. Nakilala ko na po siya na ganun. Minsan nga lang, syempre, kakausapin ko rin siya na you have to set healthy boundaries as your protection din and para din hindi nasasanay yung tao na nananamantala sila ng kapwa nila. Kasi siya, okay lang siya kasi parang, kumbaga, barya lang. Sabihin na natin na barya lang yung naibibigay niya. Pero yung tao na yun, pwedeng sa ibang tao rin nagawin yun, di ba? Yung sa ibang tao din nila gawin yung ginagawa sa kanya. And, you know, parang, in a way, parang hindi natin, kumbaga, napuputol yung ganong Based sa ugali. mga experience ko. Ako palagi ako namamalengke. Pero pag nakikita ko talaga yung tao na parang nag-i-struggle na, makikita mo naman yung tao na walang Walang talaga. pera talaga, parang gustong bilhin yung isang bagay, bumili ng isda, wala silang pera. Talagang tinutulungan ko mga tao na yun dahil parang nabibiyak yung puso ko na hindi, parang hindi ako makatulong sa tao na, Meron ka naman kasi, no? na nandun na ako sa sitwasyon na yun na talagang tinutulungan ko yung tao. Siguro dahil parte na yun ng personality ko na tumulong. Yes. Pwede na siya tumakbong mayor. Malapit na. Hindi, paano, iba talaga pag ikaw gumagaling ka sa mahirap, na naramdaman ko yung pinagdadaanan ng tao, talagang yung mararamdaman mo na kailangan mong tumulong. Yes. Sa akin naman din, wala namang problema yun. Talagang kung tulong, tutulong, diba? Basta, siya po talaga very maawain, very generous, and totoo din naman po na binabalik din naman talaga sa kanya ni Lord yung mga tinutulong niya sa kapwa niya. Dahil love talaga ni Lord ang mga cheerful giver. At nabanggit ko na rin to one time sa ibang videos namin na mas okay na yung siya yung na-scam kaya siya yung nang i-scam. Dahil may pananagutan naman kay Lord yung mga taong ganon, yung mga nang scam. Okay, kung may isang pagkakamali kang masasabi na naging pinakamalaking lesson para sa'yo, ano iyon? What is that? Ano yun? Yung pinakamalaking lesson dito, since we moved here and since we start building our farm, ano yung malaking lesson para sa'yo? Wala naman siguro, yun nga lang siguro yung masyado ako nagtitiwala sa kapwa ko na pakiramdam ko hindi naman ako lulukuhin. Tapos niloko ka. Oo. Mm-hmm. Pero hindi ko masyado dinadamdam yan, parang yun lang nagiging Cautious. siguro nga medyo cautious na rin ako. Yeah. Pero yung pagtulong tuloy-tuloy pa rin. Yeah. Wala namang problemang tumulong kasi talaga. You just have to, siguro, how should I say it? Parang, may mga tao po kasi talagang masarap tulungan. 'Di ba? Parang, siguro ang panalangin ko na lang talaga is yung taong matutulungan namin is yung talagang tamang tao. Yung parang hindi naman masayang yung resources mo, di ba? At saka yung trust mo din, di ba? Hindi masayang yung trust mo. So, yun siguro yung pinakamalaking panalangin namin na sana yung mga taong makakasalamuhan namin, yun nga, yung mga tamang tao. But then again, hindi naman perfect ang life. Charge to experience. We need to set healthy boundaries talaga. And, kapag sunod-sunod ang mga problema at hindi umaayon ang mga plano natin, paano mo pinapanatili ang sarili mo na maging motivated ka? May mga nangyari na ba na sunod-sunod yung problema so far? Kahit I think yung sa caretaker yun no? Yung talagang meron kasing parang wala pang isang buwan, kailangan na namin magpalit. So parang yun. Yeah. Tapos nangyari pa yun, nasa US pa kami. So ang hirap, malayo kami. Dumalaw po kasi kami dyan noong, ano ba tayo dumalaw? February. Yeah. So, yun po siguro, no?
Pero, nothing so serious. Wala naman, parang kahit saan ka naman pumunta, problema talaga ay Mm-mm. dumarating at hinahabol tayo. Ano na lang, palakasan na lang. Yeah. Tsaka doon ka rin kasi talaga nag-grow eh, 'di ba? Doon sa mga pagkakamali mo, 'di ba? And the faster you can adapt, the faster your growth will be, kumbaga. Parang hinuhubog lang tayo ng Diyos, mga problema natin. Okay. Kung may nanonood ngayon na nangangarap din magsimula ng farm, ano ang pinaka-importante mong maipapayo base sa mga pinagdaanan natin? Meron ngayong viewer, ayan, gusto rin ng umuwi ng Pilipinas at mag-farm. Ano yung advice mo sa kanila? Sa lahat naman talaga, kailangan lang talaga medyo financially stable kayo pag uwi sa Philippines. Kasi mabilis ang pera rito sa Philippines, madaming gastusin. Kaya dapat may naiipon kayo na medyo sa palagay nyo tatagal ng ilang taon, hindi lang yung sa isang taon kasi maraming mga unexpected expenses na nangyayari. Dapat may other source of income din talaga. Oo. Pag may mga iba-iba kayong negosyo, hindi lang talaga na Re-rely lang kayo sa farming dahil takes time bago kayo makakuha ng investment nyo sa farming. Right, tama yan. And siguro yung resilience din. Yun nga, like, di ba, sinishare namin sa inyo ngayon yung mga setbacks, yung mga naging struggle namin. And dun talaga nahubog yung resilience natin bilang tao, di ba? And tayo naman, mga Pilipino naman tayo eh. Kilala tayo bilang isa sa mga resilient na lahi sa mundo, di ba? So, ayun, parang, how should I say it? Kasi siguro may mga kababayan tayo na nasa ibang bansa na syempre nakaranas na tayo ng comfort sa life. I think may iba na parang takot lang din siguro silang maranasan ulit yung mga hirap na naranasan nila sa Pilipinas, di ba? And naiintindihan po namin yan. Pero sa amin po kasi parang mas importante pa rin yung pagtupad sa pangarap. Ayaw talaga namin yung magstay lang dun siguro sa comfort zone, di ba? Habang nabubuhay po kasi tayo, di ba, parang it requires for us to still grow as a person eh. And sometimes, kapag masyado na tayong comfortable, nandun tayo sa comfort zone lang natin, dun po tayo tumitigil sa pag-grow. Kaya minsan, may mga pangarap tayo, like yung sa iba sa inyo po, may pangarap pa kayo, gusto nyo mag-farm, and so on and so forth. Dahil dun na po kayo sa comfort zone nyo, takot na po kayong lumabas doon, takot na kayong mag-risk ulit, takot na kayong mahirapan. Kumbaga parang mas nangingibabaw po lagi yung fear. Even yung dream nyo, baka po hindi nyo namamalayan, unti-unti na rin pong namamatay dahil nga, ayun po, nagstay lang po kayo dun sa comfort zone ninyo. Pero, it's up to you pa rin po yun kasi kung okay lang sa inyo na nandun na kayo, then so be it. Pero kasi yung sa kanya, yung pangarap niya na magkaroon ng farm, hindi siya pinapatulog. Para talagang may nudge talaga sa kanya na kailangan kong matupad to. Imagine, almost 10 years bago po nagkaroon ng materialization, ng fruition tong kanyang pangarap. Hindi po biro-biro yun. Hindi po talaga biro-biro. And I really admire him for that. Kasi iniisip ko nung una, isa lang naman yung buhay ko pag hindi ko pa to ginawa. Hindi ko na mararanasan na yung pangarap ko. Kasi ang ibang tao, especially sa mga babae, pangarap nila maging Miss Universe. Ako naman, ang pangarap ko maging farmer talaga. Dahil maging Miss Universe. Mahilig ako sa mga hayop. Yeah. Mahilig ako mag-alaga ng mga hayop. Yun ang pinakapangarap ko. Tapos yung mag-alaga ng mga gulay, bulaklak. Yeah. Talaga yun ang pangarap ko. Yun ang nakakapasaya sa buhay ko. At saka, I just noticed din kasi, siguro observation talaga to. Like, it doesn't mean na nasa comfort zone ka, it will automatically make you happy. Maraming tao po na nasa comfort zone sila, pero hindi sila masaya. 'Di ba? So, kami po, kahit po, ito nga po, sinishare namin,
nagsistruggle kami and all of that. Pero masaya naman kami. Kumbaga, it really depends on you, di ba? It really depends on your values and beliefs, ganyan. So, kami, despite all of this, despite ng mga naranasan namin, yung mga nawala, nalungkot kami nung nawala yung baboy. Ako personally nalungkot. Kita ko kasi nag-struggle yung baboy, di ko kaya talaga. So, the reason why we are still here, we are still motivated, is because nag-enjoy talaga kami. Alam mo yun, nag-enjoy kami and masaya kami na nakaka-share talaga kami ng blessings sa ibang He's tao. gonna shake the Malaking factor table. po talaga yun. Ay, may commercial. So yun po, ang reason talaga kung bakit we are still motivated and masaya talaga dito sa farm, dito sa province, is because na-enjoy nga namin. Nasabi ko na-enjoy nga po talaga namin yung mga ginagawa namin. Kahit na may mga struggles, ganyan. Parang it's not enough for us to give up. Kasi alam mo naman ninyo sa Philippines, dito sa Philippines, talagang maliit din talaga yung income mo kung magtatrabaho ka ganun. Pero yung joy na makukuha mo rito, mas malaki kaysa sa... Kasi alam mo, sa Amerika, di ba malaki yung kinikita natin dyan. Pero naman, dahil sa taas din ng mga Cost of gastusin, living, yeah. parang kumita ka nga ng $50 per hour dyan, gagastos ka rin ng $51. Si Lord, di kulang ka pa ng $1. Sa food, sa gas, Masyadong mataas ang cost of living sa Amerika. mga Samantalang, insurances. samantalang itong kinakain kong 10 pesos lang. Wala pang 20 cents. Yes, that's right. And before we wrap up, siguro i-share din natin yung nangyari sa kanya last week. Dinala po namin siya sa emergency room. Pero wait, wag mo na mag-judge. Wag mo na mag-judge. Ano po kasi? Ikaw na nga magkwento. Kasi Ikaw nung, na magkwento. nung nagising ako ng madaling araw, parang nahihilo ako. Parang, siyempre pag nagpapalit ka ng position sa unan, nahihilo ako. So, sabi ko siguro mataas yung cholesterol ko o Sugar. mataas yung sugar ko, ganun. O, context lang. Bigyan natin ng context. Marami po kaming bisita lately. So, syempre, pag may bisita, kailangan mo i-entertain. So, minsan, nagpapakain po siya ng barbecue. Nagpapainom ng soft drinks na hindi naman po namin normal talaga na kinakain at iniinom pag walang bisita. So, yun po yung tumakbo rin sa mind namin. Ako, baka ako dahil nitong may bisita tayo, napapakain ka, try natin. Try sa emergency, pa-check up ka natin. Yan, pa namin. And then, So, pagdating mo sa emergency room, kinunan ka ng blood para makita yung mga numbers mo. Pero, urinalysis din po. oh, nakita naman sa laboratory na lahat ng mga numbers ko normal. Kaya natuwa ako. Kahit nasa emergency ako, natuwa ako dahil nung nasa Amerika ako, pag pumupunta ako ng emergency, laging sasabihin ng doktor, elevated na yung ano mo, ito, mataas yung sugar mo, Kailangan ng mataas. maintenance. Kaya marami akong, lahat ng mga numbers mo na dapat na normal, nung nasa Amerika ako, lagi silang matataas, kaya pinibigyan ako ng mga maintenance. Samantalang dito, nalaman ko nung na emergency ako na lahat ng mga numbers ko normal na. Kaya hindi na ako minom ng mga maintenance na gamot. Tsaka, isa pa, isipin mo na emergency ako, pumunta ako sa Mahalin. Private, private na hospital. Yeah. magandang Private hospital dito sa amin, sa Sorsogon. Isipin mo, nag-emergency ka na, tapos May lab. laboratory pa. Tapos, ang binayaran ko lang, $150. 8,800 something. Oh, Yeah. so napakamura ng cost ng health dito sa Philippines. Yeah. Kaysa naman sa Amerika, kasi nung nasa Amerika ako, pag pupunta ako ng emergency, automatic magbabayad ka ng 1,000, tapos may mga copay ka pa. Yep. But, hindi naman po ibig sabihin na hindi na kami maghahanap ng health card. Actually, marami lang talaga kami inaasikaso. Pero isa po talaga sa goal din namin niya, makahanap ng isang reliable na health card, health insurance dito sa Philippines. Ayun po. And with regards naman po dun sa nararamdaman niya, yung vertigo lang po pala niya yung umatake. He found out meron siya noon 4 years ago, di ba? 4 or 3 years ago. Tapos, since then, hindi naman na po siya talaga na-trigger. Hindi na siya inaatake ng vertigo. Dito lang po ulit. So, alam naman po natin ang vertigo, hindi naman po yan nagagamot, di ba? Talagang kailangan lang din siyang alagaan na wag ma-trigger, wag umatake, ganun. So, masaya po talaga kami nung nakita namin yung lab results niya na walang
pula. Sa medical, laging pula yung Laging pula. Lalo nung sinabi ng doctor na, oh, mababa naman ang sugar. Ay, grabe po. Sabi ko, parang binubunot sa dibdib ko na ganyan. So, yun po. So, dahil pinag-usapan po natin yung mga struggle, mga setbacks sa pag-build nitong farm, alam ko po na yung kalusugan talaga natin, kapag yan ang bumigay, yan ang magiging malaking abala, malaking setback sa ating pagtupad ng ating mga pangarap. And share lang po namin para nga may idea din po kayo na ito po talaga yung nangyayari dito sa amin ngayon, di ba? Ayaw naman po namin na parang masyado naming naro-romanticize ang farm life, ang retirement po dito sa Philippines. Gusto rin po namin talagang mapakita sa inyo yung realidad, di ba? So, ayun po. So far in our 1 year? almost 1 year. Almost 1 year dito sa Pilipinas. Masaya, tolerable, yung mga ganyan. Yung mga bagyo, dumadating, pero lumilipas din. Di ba? So, ayun po, sana marami po kayong natutunan sa aming video for today. And as always, we truly appreciate each and every one of you. Kung may mga gusto po sa inyo na mag-message namin, personal message, ito po ang aming email address. And what else? You wanna say something else? Ngayon, yun yung sinabi niya. Wala. Sige po, magkita-kita po tayo uli sa susunod. Bye!